Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Tunay nga na tapat lagi ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman sa gabi pong ito, ang ating gawain, pangunahan po natin ang pananalangin. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa laging katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, na sa maghapon, na naman po yung mga ginawa po namin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang nabigay sa amin ng kalakasan. Salamat sa katagumpayan, salamat sa pag-iingat mo sa amin, salamat sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong ipinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, at maging Panginoon sa oras na ito. Patuloy na po na lumalapit po kami sa iyo. Siyasatin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, sa oras na ito. Ano man po yung nasumpungan niyo ang karumihan, Panginoon, tinataas po namin ito sa iyo at iniingin po namin na kami po ay patawarin mo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na lagi kang nagpapatawad sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na po na lumalapit po kami sa iyo sa gabi po ito na pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa gawain po namin na ito. Nalutigin, Panginoon, ang magpapaawit, pagpalain niyo po ang mga awitin na hinanda ng aming kapatid na Anses. Maging, Panginoon, pangunahan niyo po siya. Maging, Panginoon, sa gitarista po namin, sa buhay ng pastor, Panginoon, bigyan niyo po siya ng karunungan sa pangunguna po nila sa mga awitin na iaalay po namin sa gabi ito. Maging, Panginoon, sa mga salita mo na aming maririnig sa gabi ito, pangunahan niyo po, bigyan ng karunungan yung buhay ng aming kapatid na Jeff. Ang mga salita mo lamang ay dumaloy sa kanyang buhay. Itago niyo po siya sa inyong banal na likuran. At ang bawat mamutawi, Panginoon, sa kanyang mga labi, ito po, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso. Ang mga salita na ito, Panginoon, ang magbibigay ng kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Salamat, Panginoon, maging sa aming mga pananalangin. Pangunahan niyo po ang aming kapatid na Marlene sa aming pananalangin mamaya. Lord, alam po namin ngayon pa lamang, hinanda niyo na po ang mga katugunan sa aming mga idudulog sa iyo mamaya. Lord, salamat sa gawin ito. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa na mga patungo pa lang dito, Panginoon. Kung paano niyo po kami ingatan at karating sa iyo bahay sa bahay. Ganon din po sa aming mga kapatid na papunta pa lang, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Maging matagumpay po kami sa gabi ito dahil ikaw ang aming Diyos na kasama namin. Ikaw ang aming dakilain, ikaw ang aming sambahin, Panginoon. Ikaw ang aming tataas sa pamamagitan ng aming pag-aawitan. Salamat, Panginoon, sa iyo namin pinabalik ang pinakamataas na papurin, pagsamba, at pasasalamat sa tanging makapangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mapagpalang kami po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. Tunay nga po that the Lord is faithful. Yan. Sa book po ng Isaiah, yan, si Isaiah, alam naman natin, isa siyang propeta. Bago po siya i-commission sa kanyang ministry, sabi doon, he sees a vision. Yan, may vision siya na kung saan yung buong templo ay pinuno ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Wow, diba? Kapag lagi kong, I'm being reminded of these verses, nakakakilabot din. Kasi kung ikaw, yung nandoon sa position na yon, sa pagkakataon na yon, kagaya ni King Isaiah, ano ba yung pakiramdam? And I know bawat isa sa atin, ganun yung dinidesire ng puso natin, iba na talagang maranasan natin yung kapuspusan na banal na spirito ng ating Panginoong Diyos. Amen? Yan sabi nga sa Isaiah 6 verse 3, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory. So alam ko na kasama natin ang Diyos sa gabi po na ito. Amen? Yan, patuloy natin yung desire. Patuloy na sa gabi na ito, yung kanyang kalindinan lamang at yung pangalan niya lamang itataas po natin. Amen? Muli po, bigyan po natin ng paboring palakpak ang ating
to give praise as we worship Him. Tunay natin yung walhati ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na siya maranasan natin sa ating kalagitnaan. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Sabihin mo sa Panginoon, I wanna see you, Lord. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you, Lord. I wanna see you. And to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I wanna see you. Minsan pa natin sabihin sa Panginoon, open the eyes of my heart, Lord. Open our eyes. Dahil ikaw na ang aming makita, aming Panginoong Diyos. Lord, we wanna see you. Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you, and to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing, holy, 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 holy. You are holy, Lord. Give sing together, you are holy. I wanna see you. Sabihin natin sa Panginoon, you are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. You are holy God. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you, and to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. One high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. You are the one and only true God. You are the holy God forever. Salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, at patuloy po kami nasasamba sa iyong banal na presensya. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. You are
You'll never let me go through it all. Hallelujah. You are forever in my life, Lord. You are forever in my life. You see me through the season.
We sing worship to you, Lord. We will sing a hymn of love. Only to you, Lord. Praise your name. Come on. Let's sing our praises to the Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong katapatan, aming Ama. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na nakaya mo. You are forever in our lives, Lord. And we will continue to seek you all the days of our lives. Hallelujah! Purihin ang ngalan mo, Diyos. Holy, 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 God Almighty. The whole earth is filled with your glory. Thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, our Savior. We thank you for your hand that covers us every day of our lives. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo, aming Ama. Salamat sa iyong paglalagay sa aming paratian, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga bagay. Salamat, Lord, sa kahabagan mo sa amin. At salamat dahil ang plano mo ay laging the best para sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon. If we will just continue to fix our eyes on you, Lord. Alam namin, lahat ng bagay makakamtan namin dahil ikaw lamang po ang palagi po namin kasama. Salamat, Panginoong Diyos, sa Diyos na meron kami sa aming mga buhay. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Ikaw lang ang aming pupurihin. Ikaw lang ang aming pag-aalala ng aming mga pagsama, ng aming mga awitin, ng aming mga buhay, ng aming mga kalakasan. Pagkat ikaw lang, Lord, ang karapat-dapat na lumanggap ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo sa gabi po na ito. Continue to fill us, Lord God, with your Holy Spirit as we hear your word tonight. Empty our vessels, Lord God, and let our cup overflow as we receive your word for this evening. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo lahat ng kapurihan, pagsambang kaluwalhati at pagdakila sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And all God's people say, Amen. God be the glory. Amen. Salamat po sa napaka-sarap na presensya ng Panginoon. No? Hindi na pala kumilos na yung Panginoon sa bawat isa. Minsan pa nga po palakpakan natin ang ating Diyos na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung mga songs, yung setlist natin ngayon, hindi man kami nag-usap natin, pero in-line siya doon sa i-share ko po sa gabi po na to. So, purihin po yung Panginoon sa kanya pong mga salita. Minsan pa po tayo po'y manalangin, pinupuri ka namin o Diyos, sinasamba, pinasasalamatan. Salamat, Panginoon, pagkat ang bawat isa ay patuloy na kinatagpo mo na, Panginoon, sa pagsamba pa lang namin. Panginoon, maraming salamat sa iyong napakamabihayang presensya, Panginoon, ay pinarana sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa pakikinig po namin ang mga salita mo, Panginoon Diyos, nawa, Panginoon, maranasan namin ang patuloy at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ang aming mga pusong isip ay maging handa sa pagtanggap ng mga salita mo. Ibabayo po ako, Panginoon, upang kayo lamang, Panginoon, na maitaas, makita, Panginoon, at patuloy na maparangalan sa gabi po na ito. Salamat po sa iyo po ang lahat na papuri, pagdakulan, pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, so, dito po sa church na may mga banner tayo. Ayan, mga banner. So, nakalagay dyan, Jehovah Shalom, peace. Ang ating Panginoon, Jehovah Rapha,
Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, yan, iba't ibang mga pangalan ng Panginoon. Ang Diyos yung nagpo-provide, ang Diyos yung nagpapagaling, siya ay Panginoon, yan, yung the everlasting God. At sa gabi po na to, yan, may isa po tayong pangalan ng Panginoon na kung po naririnig na din natin to. So, ang pangalan ko ay Elroy. So, ano po yan? Pinakinggan ko pa paano ba yung pronunciation niya. Kasi Hebrew word po siya na pangalan ng ating Panginoon po. So, Elroy, sino nga ba yung pangalan? Or kanino, sino yung sa Bible character yung nagsabi niyan? So, Elroy meaning the God who sees. Ayan. Kaya nakakuha yung setlist natin kasi dito, talagang dun pala naisasakay na yung ating pong exhortation sa gabi po na to. So, binabanatan ko po siyang Elroy or the God who sees me. So, sabi po dyan, sa word na Elroy, ito po ay Hebrew word na Hebrew name ng ating Panginoon, which is the God who sees. So, naniniwala po ba tayo na God sees our pain? Nakikita ng Panginoon daw po lahat ng mga sakit na ating pong nararanasan. And God hears our cries. Yan, bawat mga iyak natin sa Panginoon. Yan, and God cares for the brokenhearted. Sabi nga, malapit ang Diyos sa mga taong wasak ang mga puso. At sa gabi po na to, yan, ating pong balikan yung buhay po ni Hagar. Or sino nga ba si Hagar? So si Hagar po, hindi na po natin siya mabasahin yan. A brief story lang yan sa life po ni Hagar. Si Hagar po ay isang servant ni Sarah. So si Sarah po yung asawa po ni Abraham. Si Hagar po, siya yung slave girl, used, abused, and abandoned. Bakit nga ba? Sabi, no voice, no choice. Pregnant and alone, felt unseen, but God found her. Kung titignan natin yung situation ni Hagar, bakit nga ba siya dumating sa punto na yan? Si Hagar po kasi, dahil si Sarah, diba alam natin yung story na si Sarah at si Abraham, hindi sila magkaanak. Baog yan, matagal na or matanda na sila. So, imposible lang silang magkaanak. Pero si Sarah, meron siyang isang servant na si Hagar ang pangalan. At dahil si Hagar, siya ay may kakayahan na hindi siya baog. Kumbaga siya may kakayahan na mabuntis. Yan. So, inalaw ni Sarah na makasiping or magamit siya ni Abraham para magsilang upang magkaroon ng anak. Pero dumating yung time, nung time na nabuntis na si Hagar, dahil doon, parang kinutsa niya si Sarah na parang nagmataas siya, na parang sabi niya, dumating sa punto na nagalit si Sarah na bakit, sino ba itong tao na to na bakit dumating sa time na sa oras na parang nilalabas tama niya ako. Kasi servant ko lang siya. Hanggang sa sinabi ni Abraham, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa kanya. Kasi servant mo lang naman siya. Dahil, sabi po dito, ang ginawa ng time na yun na parang dahil na naging mapagmataas si Hagar ni Sarah, sinimulan ni Sarah na pahirapan si Hagar. Pero dahil sa matinding pagdurusa na naranasan ni Hagar, tumakas siya at napunta siya sa wilderness or sa ilang. Yan. And habang nasa ilang siya, ang nangyari sa kanya, nagpakita sa kanya yung anghel ng Panginoon. At sinabi ng anghel sa kanya na siya magbubuntis at manganganak ng isang lalaki at tatawagin Ismael sapagkat narinig ng Diyos ang kanyang pagtangis. So, nung time na nakausap niya yung anghel, bigla siyang nagsasabi na pinangalanan ni Hagar ang Diyos na nakausap niya na Elroy. So, ibig sabihin, ang Diyos na nakakakita. So, sabi daw, siya lamang daw yung nag-iisang babae sa Biblia na tumawag sa pangalan sa Diyos na ganun po. So, pero hindi pa natapos doon. So, ang nangyari nga, pinabalik siya ng anghel, bumalik si Hagar kay Sarah, gaya ng utos ng Diyos. At yun nga, anong nangyari? Na-fulfill yung promise ng Panginoon sa kanya na nagsilang siya ng isang batang lalaki at pinangalan ng Ismael.
Ishmael. So, dyan sa kung titignan natin si Hagar, yung story niya ay napakabigat kasi pregnant siya and yung time na yun, mag-isa lang siya, dumaranas siya ng matinding pagdurusa. Pero nung time na yun, tinatagpo pa rin siya ng Panginoon. Sa kabila ng ginawa na kay Sarah, di ba na naging makasalanan siya, pero nung time na yun, tinatagpo siya ng Panginoon at doon niya nakilala ang Diyos at tinawag niya nga sa kanya na nagmula na the God who sees me. Ayaw. Ayan. Ayan. So sabi dyan, pain is real. Tama naman talaga po, di ba? May mga pain na, ayan, yung kinurot ka, o kaya tinusok ka ng karayo, totoo naman na ang pain is inescapable. Hindi natin siya pwedeng takasan. Sometimes we don't even understand our own emotions. May mga pagkakataon na kapag nasasaktan tayo, ayan, yung emosyon na natin, yung ating po, kumbaga yung emosyon na tawag dito, tumitira sa atin. And in those times, we will need someone na makakaintindi sa atin, even for the things we can't understand ourselves. Diba? Kahit pasabihin mong best friend mo yan, asawa mo yan, ng mga pagkakataon na hindi talaga magkakaintindihan. Kasi hanggang dito lang, may mga limitasyon yung isip natin or makunawa natin. But sa gabi na to, yan, kagaya ni Hagar, iaalaw mo rin ba yung Panginoon na siya yung maging someone na makakakita ng lahat-lahat sa iyo. Gaya ni Hagar, diba si Hagar is a woman of pain. Yan, kung may propeta, the weeping prophet, sino yung weeping prophet? Si propeta Jeremiah. Diba si Hagar naman siya yung woman of pain. Kasi she's slave siya, a young girl na nandun siya sa abusive situation at walang karapatang tumanggi kasi wala siyang choice. Kasi ako niya yun, diba si Sarah. At yung pinakamasakit pa rito, naranasan niya nga na buntis siya pero wala siyang matakbo ang pamilya at saka asawa. She was abused and a used servant. Kasi nga dumating yung point na sinabi ni Abraham, gawin mo kung ano gusto mong gawin sa kanya. Kasi nga nagagalit na si Sarah sa kanya. Dahil inano nga siya, parang dahil sa nabuntis nga si Hagar, kinun siya kay Hagar, parang minaliit niya yung amo niya. So, but sabi nga dyan, pain is as real, but God wants to be our someone who understands. Sabi mo sa Genesis 16 verse 13, you are the God who sees me. And si Hagar po yun. First she said, I have now seen the one who sees me. Diyan po yung kinatagpo ng Panginoon si Hagar. Yan. Nung time na yan, na-recognize na ni Hagar yung a glimmer of hope in the midst of despair. Diba? Na parang sa kabila ng grabing sitwasyon niya noon, nagkaroon siya ng pag-asa. Diba? Nakita siya ng Diyos na nakakakita sa lahat ng sitwasyon natin. Pinaalala sa kanya ng Panginoon na yung mag-iyak niya, yung mga himong dalangin niya ay naririnig ng Diyos. So gaya ni Hagar, ganun din tayo. Diba? Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Alam natin na yung mga stories sa Bible ay hindi lang kinausap ng Panginoon yung mga nandun na mga karakter. Kundi, kaya meron tayo Bible, kundi parang kausapin tayo directly ng Panginoon. So isipin nyo na lang na kayo si Hagar. Diba? Ikaw nagsasabi niya na in the midst of a despair, nakita ko yung hope. Sabi nga, a glimpse of hope na kahit na sobrang dilim na ng paligid mo, nagkaroon ng pag-asa. Kasi pinakita sa'yo ng Panginoon na nandito ako, nakikita ko yung sitwasyon mo, anak ko. Ayun. So, parang, diba, parang sa kay Hagar, akala niya hopeless na yung sitwasyon niya. Pero, hindi natapos ang Diyos sa kanya. Kasi may pakialam yung Panginoon sa kanya. And, Yahweh is Hagar's God. Si Yahweh ay Panginoon ni Hagar. The God who sees, ang Diyos na nakakita
ang Diyos na nakarinig, ang Diyos na nag-alaga sa kanya. At ano yung makikita natin dyan sa story ni Hagar? God sees you in your brokenness. Yan. Hindi man kagaya na naging sitwasyon ni Hagar, but tayo may mga kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Kaya masasabi mo, broken, ayan na, basag ka, so bubuuin ka ng Panginoon. So, He hears every tear and prayer. So, sa bawat dalangin mo, yan, alam ng Diyos yung puso umaasa. Diba? He never leaves you in the desert. Diba? Ang desert, walang tubig. Kumbaga, wala namang nabubuhay doon. Kasi, ano lang siya, napaka-dry na place. And God's plan still stands even in your lowest point. And gaya ni Hagar, yan, yung story ni Hagar, magsaserve sa atin na reminder that even in the middle of our chaos and suffering, yan, lahat ng paghihirap po natin, our God is that someone na kailanman hindi tayo iniwan, di ba? Regardless sa kung gaano yung sakit or sa mga uncertainties na dumating sa atin, we can find that our God is constantly there for us. Nandiyan yung Panginoon para sa atin. Kaya nga, sinabi ni Hagar yan, Elroy, the God who sees me. So, ang takeaways mo natin dyan, mahigli lang siya, but sabi doon, don't let your pain stop your faith. Ginamit ng Diyos yung pain na naramdaman ni Hagar. And God is still working. Your present situation doesn't cancel God's promise. Gaya na kay Hagar, di ba? Hindi naman natapos doon sa kinausap siya ng angel. Kundi sinabi ng angel, bumalik ka Hagar doon sa amo mo kay Sarah. Kasi i-fulfill ng Panginoon yung promise niya sa'yo. At yung promise na makikisilang siya na anak na isang lalaki. At si Ismael yun. So, sana yung mga sakit na naranasan po natin, di ba, ay hindi maging parang, large mall or malaking mall na harap para mahinto yung pananampalataya mo or yung paglago ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Di ba? Let us remind ourselves na si Lord ay palaging may pake sa kung ano yung sitwasyon na meron tayo. At hindi hahayaan ng Panginoon na mag-end na yung sa masakit na sitwasyon yung buhay mo. Kasi God is someone na kaya ka nang ipaglaban, di ba? Siya yung makikipaglaban sa lahat ng battles ng buhay natin. So, ayan, sabi siya, even when you walk away, God still guides you back to His promise. God will open your eyes to His presence, His love, and His plans. Alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso natin, di ba? Alam ng Diyos yung bawat kilos natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon na meron tayo. Siguro maraming mga katulad ni Hagar na parang lumayo sa Panginoon, umalis, na parang hinayaan ng Panginoon na mag-water. Sige, i-explore mo muna yan, yung desierto mo na yan sa buhay mo. Kumbaga yung parang dry season ng buhay natin. But, nakita ko din dito sa habang nag-aaralan ko yung story ni Hagar is storya ng pagbabalik mo rin sa Panginoon, di ba? Babalik ka sa totoong master mo, di ba? Babalik ka sa totoong may pake sa'yo, di ba? Babalik ka doon sa Panginoon na nangako sa'yo. At, di ba, sa dinami-dami ng pangako ng Panginoon sa atin, alam ko na kahit ilan man dyan, di ba, ay may mga pangako ang pinanghahawakan mo dahil alam mo yung Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. At alam natin na hindi bulag yung Panginoon sa lahat ng situation na meron po tayo. At sabi nga po dyan sa baba, your present painful situation won't hinder God's greater plan for your life, for your future. Yung kung ngayon, nandun ka sa dry season ng buhay mo, yan, or humaharap ka sa matinding battle, yan, pagsubok sa buhay, sa pamilya, sabi nga dyan, mahirap at masakit lang ang sitwasyon mo ngayon, pero hindi pa tapos
sa'yo. Just like how He revealed Himself to Hagar. Diba? Na nasa matinding sitwasyon or kumbaga despair na, in despair si Hagar. Nasa lowest point na siya ng buhay na sobrang bigat. But nakita siya ng Panginoon na sitwasyon na meron siya. Diba? And right now, yan, same as kay Hagar, yan, God is offering you yung comfort na yun, di ba, na hindi mapapantayan ng mundo at distraction. Yan, sabi dyan, let Him wipe your tears and wrap you in a tight embrace. Yan, kung, di ba, may mga pagkakataon na hindi naman talaga, siguro yung mga pinakamaraming pagkakataon na umiiyak ka, walang nakakita sa'yo. But, meron at meron. Yan, nakikita ng Diyos yung bawat nangyayari sa buhay mo. Yan, pinapahalagahan ka niya. Yan, mahal at pinapahalagahan ka ng Diyos. Gaya ni Hagar, ayan, kahit nawala man tayo umalis, yan, gagabayan pa rin tayo ng Diyos pabalik sa Kanya para ma-fulfill yung promise niya. Kasi He's the God who sees. Diba? Siya yung nakakakita ng lahat ng sitwasyon natin. So, tinupad ba ng pangako ng Diyos? Tinupad ba ni Lord yung pangako niya kay Hagar? Yes. Diba? Kasi, hindi naman nagsisino yung Panginoon na, si Hagar, ikaw yung pumunta kay Sarah eh. Siya yung master mo. Yan. Pinagkatiwala niya sa'yo yung future nila mag-asawa pero pumunta mo siya. Wala namang ganun eh. Kundi, kinatag po siya ng pag-ibig ng Diyos. At ganun yung promises ng Panginoon sa atin. Mamahalin at papahalagahan natin. So, this is the life or the story of Hagar. Let go of the shame, gaya ng kay Hagar. Let God be your Elroy. Siya yung the God who sees. Yan. Ano man yung sitwasyon mo ngayon. And surrender and let Him restore your hope. Kung sa mga punto na to ng buhay mo ay medyo nasa ilang porsyento na lang yung pag-asa mo. Palagi kang babalik sa pangalan ng Elroy. Gaya ni Hagar, nasabi niya yung kinatagpo siya ng Panginoon sa lowest point ng buhay niya. Pero nasabi niya na, may kasama pa rin pala ako. Yan, ang Diyos na nakatingin palagi po sa akin. So, ayun lang po, to God be the glory. Nagpalapang po natin yung Panginoon. Isa pa po, yan tayo po naman. Pupulitan namin o Diyos at sinasamba, nasasalamatan. Maraming salamat po, Panginoon, pagkat alam po naman na Ikaw ang Diyos na nakakakita, nakakabatid, nakakaramdam, Panginoon, ng ano ba yung aming pong sitwasyon. Tulungan niyo po yung bawat isa, Panginoon, na palaging maging malaya, na palaging magtiwala sa inyo, Panginoon. Alam po namin na Ikaw ang nakahihigit sa lahat. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan ng iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat pagkat alam po namin na Ikaw ang lakas namin. Salamat, Panginoon, pagkat Ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng panahon. Salamat po sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang gabi na to. Patuloy na ipuso ang pagpapala sa bawat isa. Sa iyo pong lahat ng papuri, pagdakilan, pagsamba. Sa kahit pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen.
Sige po mga kapatid, tayo po ay patuloy na lumalog sa ating po Panginoon, sa ating po pananalangin. Ay tuloy po natin yung bansang Israel at pamalahat po kayo sa ating po pananalangin. Tunay nga po Panginoon, ito po ay nagpapasalamat po kami sa mga oras po na ito sa isang pribilehiyo na kami po ay patuloy na alapin po sa inyo sa pamamagitan po ng aming po pananalangin. At sa gabi po na ito po Panginoon, patuloy na ilalapit po namin sa inyo yung bansang Israel, Panginoon, na pinili. Salamat sa mga namumuno po dito sa pamumuno po ni Benjamin Netanyahu. Salamat po sa kanyang buhay, patuloy na nagtitiwala at andun po palagi yung pagsama sa kanyang buhay. At karunungan po Panginoon, dalangin po namin na patuloy po siyang pagkalooban at karunungan po Panginoon sa kanyang ginagawa pamumuna, pamamahala po Panginoon sa bansang Israel. At patuloy na maranasan po nila yung kapayapaan sa lugar po na ito at yung mga bansa po Panginoon na kanilang mga karatik na umuukop, gusto makupin yung kanilang mga lugar kung ano yung kanilang bansa ay patuloy Lord na alam po namin na ito po ay papagpabayan at hanggang natin po sila po Panginoon na manalig anampalataya sa inyong dakilang kapangyarihan. Kaya naman po Panginoon, sa mga oras po na ito, patuloy po namin dinadalangin po Panginoon yung bansang Israel. Patuloy po silang samahan, patuloy po silang pagkalooban po Panginoon ng kapayapaan sa kanilang lugar po Panginoon. Maging yung mga mamamayan po Panginoon ng bansang Israel ay patuloy Lord na tatagin niyo po yung kanilang pananampalataya po Panginoon. Ikaw po siyang patuloy na kanilang pong kinilangin bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng kanilang pong mga buhay. Gamitin niyo lamang din po Panginoon yung mga missionaries po Panginoon ng ibang bansa na nagpapahayag, nagpapalagana po Panginoon ng yung mabuting balita ng kaligtasan sa lugar po na ito ng Israel. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na samahan niyo po yung mga missionaries po Panginoon na dumadako sa lugar po na ito. Gamitin po sila bilang daluyan po Panginoon ng mga banal na salita at ang pag-iingat po palagi sa kanila ay patuloy po nila itong maranasan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na sa inyo po namin sila pinagkakatiwala yung bansang Israel. Alam po namin po Panginoon na hindi niyo po ito pababayaan po Panginoon na lupig ng mga bansa at Panginoon po natin po sa mundo. Patuloy Lord na ikaw po ay siyang maghari, patuloy na ikaw po ay siyang maitaas po Panginoon sa lugar po ng Israel. Salamat po Panginoon, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin naman po natin ang ating bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa pribilehiyo na kami po ay mamamagitan sa mga sandali ito para po sa aming inang bayan, ang bansang Pilipinas na inyo po inalaga sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon. Alam po namin na higit kanino pa man, ikaw po yung naging tagapanguna po namin sa katagumpayan ng natapos po namin eleksyon. Salamat Panginoon sa patuloy na naging turnout po ng mga voters at patuloy na ang kaayusan, kapayapaan ay aming nga po nadalasan. Kaya nga po Lord, dalangin po namin sa lahat po ng elected officials, sa lahat ng mga manunungkulan, Panginoon, ngayon pala, bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang kanilang sambuliin sa maliit o malaking desisyon na kanilang pong isasagawa, Panginoon. Gayun din po, Diyos, patuloy na ang aming pong presidente, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ay patuloy Panginoon na bigay niyo po ng karunungan sa lahat po ng kanyang mga ginagawa. At bilang nangungunan sa executive, patuloy Panginoon na ikaw nga po ang patuloy na nawa ang maglagay sa kanyang puso ng tunay na ginagawa po niyang paglilingkod para sa aming pong bayan. Salamat Panginoon, maging sa legislative Panginoon, sa mga mahala na bagong Senate President,
Patuloy Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa Kanya, dahil po sa House Speaker, Panginoon, patuloy Panginoon na kayo ang nawa magluklok sa mga leaders, Panginoon, na ito na ang kanila pong hangarin ay patuloy na mapaunlad ang aming bansang Pilipinas. Alisin niyo po anumang po mga hidden agenda, mga personal na interes na nang sa gayon ay nandoon yung pag-angat po ng aming bansa. Patuloy ang aming ekonomiya ay patuloy pang umunlad at bigyan niyo nga po ng sila ng pagkakaisa. Alisin niyo po yung pagka-division, Panginoon. Bagkus, palitan niyo po ito ng pagkakaisa, ng isang puso, ng isang kaisipan na natutungo, Panginoon, sa ikauunlad. Hindi lamang ng mga dati ng mayayaman, kundi ang mga mahihirap, Panginoon, ang kapwa Pilipino. Salamat po, Diyos. Patuloy po ang inyong patnubay, ang inyong pagsama, maging sa aming mga kapulisan, sa mga armed forces po, Panginoon. Patuloy na bigay niyo po sila ng higit pang kabulungan para po maipaglaban yung sovereignty ng aming bansa against po ng Chinese na pilit pong sakupin ang mga lugar na dapat pong nasa aming bansang Pilipinas. Lord, sa iyo po namin itinataas sa aming bansa. Alam po namin na ikaw po ang kumakalinga dito at ikaw po ang siyang pumapatnubay sa bawat isang mamamayang Pilipino. Kaya purihin ka, malwalhati ka, Ama. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin po natin ang Several DCAS at mission team. Ako namin Diyos na mga Panginoon sa lahat. Tunay natin na nagpapasalamat kami na tunay nga po ang gawan Diyos na katagumpayan. Sa darating na June 7 ay 77 years na po ang DCAS, Panginoon. Patuloy na ikaw yung Diyos na katapatan, Panginoon. Na kaya hanggang ngayon ay naging year ang 702 DCAS kahit na wala itong commercials, Panginoon. Pero Lord, dahil sa iyong matatatan na nanatili ang istasyong ito na napapakinggan namin sa araw-araw. Dahil ikaw ang Diyos na itinataas nila sa bawat araw, Panginoon. Salamat din po na ang transmitters po ay na-raise na po yung funds at patunay na maraming tao, Panginoon, maraming mga anak mo, Panginoon, na nagkaisang pang ito ay mabili na or magawa na, Panginoon, sa ikalalawak pa po ng gawain ito. Kaya patuloy na maranasan pa po ng mga bago pa lang listeners, Panginoon, na tunay na ikaw ang Diyos na gumagawa o sa araw-araw kahit may problema man, may sitwasyon, once na nakapakinig, Panginoon, ng salita mo, yung mga nakakapag-encourage sa mga salita na dinadala po ng mga nagpapalit ng broadcaster ng sa 702. Kaya patuloy na maranasan pa at makaingay pa na ikaw ang Diyos na sumasa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, magmula sa oras na 4:35 a.m. hanggang 12 midnight. Patuloy ang iyong salita ay binubuhay, Panginoon, at bumubuhay pa sa lahat ng mga nakikinig. At hindi po sayang na nakakapakinig ang mga tao kahit malalim na sa pananampalataya, dahil higit yung bago-bago pa lang dahil maraming napupulot na aral mo at dahil mas marami pang tumatanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Puri
Rica patuloy, dinadalangin pa po namin na sa araw ng June 7, mas maganda pang panahon, ang maranasan pa at mas marami pa pong dumalaw, Panginoon, sa 77 years ng 702 DCS. Maraming salamat po, Panginoon. Maging sa mission team po ng Great Commandment Christian Church sa pangunguna ng aming kapatid na Juanita. Salamat po sa kanyang buhay. Nawa sa mga susunod pang Sabado ay makapag-resume na ulit para makapag-mission po, Panginoon, at hindi lamang mga nanay, kundi pati ang mga kabataan, Panginoon, na nag-invite sa mga nag-graduate na BBS ay mapuntahan ulit para makapag-follow up, Panginoon, dahil hindi lamang natatapos na sila ay gumraduate, kundi, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga kananayan ay magkatulong-tulong na ma-reach sila, Panginoon, para maimbitahan po dito sa inyong iglesia at makapakinig pa ng inyong mabuting balita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mission team and sa mga darating na Sabado, alam namin, Panginoon, sasamahan niyo po kami at patuloy ang inyong banal na Espiritu ang siyang manahan po sa amin. Sa iyo po papuri, pasalamat sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Patuloy naman po namin panalangin na DCC Pamilya. Panginoon, nagpupuli po, nagkakasalamat kami sa gabong na nakakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa namin, sa miyembro ng Iglesia, Panginoon, na kung saan nangangalangan sa inyo ng aming pastor, Pagkakas sa Maria, na ulong na ikaw ang malayang miyembro sa kanyang buhay, Panginoon, sa mga kasuko, patuloy na po yung pagsama mo, Panginoon, sa buhay niya at yung paggabay, pag-ilingan sa kanilang buong pamilya, Panginoon, ay palagi nilang mararanasan. Tuloy na, O Lord, yung magiging kalakasan ng kanyang physical na pangatawan, emotional, lalo din hit, Panginoon, yung kanyang spiritual na buhay, maging sa pag-aaga, Panginoon, ng kanyang mga banal na salita na patuloy mo pinagkakaloob sa buhay na, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na buong yung mga pakitain mo pa, pakitain mo po para sa iglesia ito, Panginoon, ibaba mo kalagi sa kanyang Panginoon, upang ito maikayag din po, Panginoon, kasama ng mga leaders, Panginoon Lord. Dalangin namin sa mga oras na ito, sa lahat, Panginoon, ng mga pamilya, ng DCC Panginoon, Panginoon, pati yung buhay ng bawat isa, di man namin ito maisa-isa, pero sa mga po, ikaw, Panginoon, yung aming Diyos na nakakakita, Panginoon, at nakakadama, Panginoon, ng mga sitwasyon ng bawat pamilya. Pero Lord, alam mo namin, Panginoon, na bagamat ang yung mga nagdami ng mga problema, sitwasyon, alam namin na meron kaming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nagtatagumpay, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya isisipanin, Panginoon, lagi ng balutin ang banal na dugo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, malaya kumilos sa buhay ng bawat isa, yung sama-sama, pagkakaisa, Panginoon, pagtutulungan, at Panginoon, sa araw ng gawain, yung araw-araw ng Merkules, at dulo, Panginoon, pagtulong na yung pagsama mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, palaging nagmararanasan pa. Alam po namin na ibubuhos mo yung mga biyaya, pagpapala sa iglesia ko, Panginoon. At aalisin mo po ang gawa ng kaaway, Panginoon, at laging ibalutin ng banal na dugo, Panginoon, ang iglesia ko. Magmula sa unahan, Panginoon, hanggang sa luran, at ang apat na sulok ng iglesia ko, Panginoon. Alam po namin na pagtatagumpay ito lagi, dahil ito ay lamang ito, Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga oras na ito. Dadako din po kami sa aming pagkakaloob ng aming handog sa gabi ito. Alam po namin, Panginoon, na bubuhos mo, Panginoon, yung mga marami pang trabaho
Sige po, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa inyong patnubay at patuloy niyo pong pinaparanas sa aming pong kalagitnaan po Panginoon. Maraming salamat sa mga tagumpay na aming pong naranasan, lalo tigil po Panginoon yung aming pong mga idinulog sa inyo sa aming pong pananalangin. Maging ito lang po ay aming pong mga personal na request o yung maging aming pong mga prayer item po Panginoon. Salamat po Panginoon sa katugunan na inyong pong pagkakagawa po ito. Ngayon din po Panginoon, maraming salamat din po Panginoon sa inyong mga salita na aming pong napakinggan. Ngayon gabi po na ito nawa, tuloy mo ito sa aming pong mga puso, isipan po Panginoon at patuloy na kami po magtiwala na ito ang Diyos na nakakakita po Panginoon ng aming po mga karamdaman, ng aming po mga dinaranas po Panginoon na mga hindi magaganda na po namin po Panginoon na kaya kami po ay hindi nyo tutulutan po Panginoon na mamulit po Panginoon sa mga sitwasyon, hindi po Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magpapalakas po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pagsama po Panginoon sa amin po mga pagpapanalaminan po na ito at nawa po Panginoon ay patuloy Lord na yung tagumpay ay palagi po namin itong maranasan. Sa amin po kasamantalang pag-iwalay, Lord, dalangin po namin ang pagsama pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Marating po kami sa amin po tahanan ng ligtas po Panginoon at tatnan din po namin yung amin po sa buhay na lalo din po yung galak sa amin na pong mga puso. Naging sa amin po pagsasabay-sabuhan sa gabi po na ito, makalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng amin po mga physical na pangkawan na gamit po namin sa amin po mga ginagawang pagdilito. Salamat po Panginoon at po namin ang tagumpay ng amin po gabi, nalalaking gabi po na ito, mga oras po na ito sa araw po na ito po Panginoon. Maraming salamat po. Naway taglay ng bawat isa yung mga biyayang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig, nanggagaling sa ating Diyos Anak, ang pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.